Mayroon bang mga duwende sa inyong tinitirahang bahay? O kaya naman ay mga elemento na hindi nakikita? Papaano mo nga ba ito malalaman na sa iyong tahanan pala ay may mga ganitong nilalang na nakatira? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga senyales, palatandaan o pahiwatig na may mga nananahan pala na ibang nilalang sa sarili mong bahay. At ano-ano nga ba ang mga nararapat mong gawin ukol dito? Ang mga nilalang na ito o elemento na hindi natin nakikita, gaya ng mga duwende, ay mga nilalang na totoong naninirahan na dito sa ating mundo, subalit ito ay sa ibang dimensyon lamang na lingid sa ating kamalayan. Alam mo ba na maging sa Quran o banal na aklat ng mga Muslim ay nabanggit rin na sa nalalapit na pagwawakas ng panahon, ang mga nilalang gaya ng mga duwende ay maglalabasa na at makikisalamuha sa ating mga tao. Kung kaya naman, iisa-isahin natin ang mga senyales na nagpapahiwatig nga na mayroong naninirahang mga duwende o fairy at ibang nilalang na hindi natin nakikita sa inyong bahay. Number 1. May mga pagkakataon ba na may isang bagay o munting bagay gaya ng susi, singsing o mga mumunting aksesorya ka na tandang-tanda mo na ipinatong mo nga sa isang mesa o pasamano at nang kailangan mo na ang mga ito ay hindi mo na ito makita o matagpuan. At kapag ka hindi mo na hinahanap, ay saka mo makikita at matatagpuan. Ito ay pahiwatig na kanila itong hinihiram o pinaglalaruan. Number 2. Minsan naman ay siniguro mo na nakakandado na at nakasirado ang pintuan ng kabinet o ng bahay. Subalit magugulat ka na makikita mo na ito ay nakabukas na. Iyan ay maliban kung walang magnanakaw. Number 3. May pagkakataon naman na may mga barya o sentimo ka na biglang nahulog sa sahig kahit wala namang gumagalaw rito. Ito ay senyales rin na kanila itong pinaglalaruan sapagkat ang mga mumunting nilalang na ito ay mahilig sa mga kumikinang na bagay. Number 4. Kung mayroon naman kayong alagang aso o alagang pusa at makikita mo itong parating tumatahol o may tinatahulan, o ang mga pusa naman ay may mga hinahabol ng mag-isa, sinyalis din ito na mayroon silang nakikita na hindi natin nakikita. Sapagkat batid naman natin na ang mga aso at pusa ay mayroong third eye o kakayahang makakita o makasense ng mga espiritong pangkaraniwang hindi nakikita ng ating paningin. Number 5. Kung minsan naman ang iyong mga gatas sa ref o mga tsokolate na batid mong malayo pa naman ang expiry date, subalit bigla itong napanis, senyalis din ito na maaaring natikman ito o nainuman ng mga duwende o fairy. Number 6. May mga munting bakas ba ng paa na makikita sa inyong kusina, sa inyong banyo o sa loob ng inyong tirahan? Ito man ay isang patunay na may mga mumunting nilalang na naglalaro sa loob ng inyong bahay. Number 7. Kung ang pagkain nyo naman ay unti-unting nababawasan, ito rin ay pahiwatig ng mga mumunting nilalang, maliban na nga lamang kung talagang ito'y kinakain ng kasama mo sa bahay. Number 8. Gayon din naman sa baso ng tubig na nababawasan. Kahit na nga hindi naman mainit ang panahon, ito ay sapagkat ito ay maaaring iniinuman ng mga duwende o ng ibang nilalang. Gayon pa man, mayroon din namang mga mabubuti at masasamang espiritu o elemento. Ang mabuti ay nagdadala ng swerte at kamalasan naman mula sa masamang elemento. Kaya mainam na gawin lamang ang paglalagay ng asin sa stante o kaya naman ay pagsasabit ng mga wind chimes.
Takot ang mga bad spirit sa mga ito dahil nasasaktan sila sa tunog ng metal nito. Gayon din ang mga pag-iinsenso minsan sa isang linggo. Pantaboy ito ng mga negative spirits, pangtawag naman ng suwerte. Sa kabilang banda, maaari ka namang mag-alay ng mga tubig, candy, tsokolate o wine upang mas dumami pa ang good spirits at mas lumapit ang daladala nitong swerte. May naranasan ka na ba na ilan sa mga ito? Baka nga may duwende sa bahay mo. Subalit lagi pa ring tatandaan na ang pananalig pa rin sa may kapal at palaging paghingi sa kanya ng gabay ang isang mainam na pananggalang laban sa peligro at kamalasan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Isang gamit, mahusay na pampaswerte sa negosyo, sa sugal, at mainam na pamproteksyon. Gaano nga ba kabisa ang agimat na mag-asawang duwende? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit at ano-ano nga ba ang taglay na bisa ng mag-asawang duwende upang hindi ka lamang basta bumili nito at masayang ang pera mo. Kung ikaw ay isang antingero, marahil ay pamilyar ka na nga sa agimat o amulet na ito na tinatawag na mag-asawang duwende. Saan nga ba ito nagmula? Ang konseptong ito ng mag-asawang duwende ay buhat pa nga sa ating mga kaninuno-nunuan. Noon sila ay naniniwala sa mga anito at mga gabay buhat sa kalikasan. Kabilang na nga ang mga nilalang na hindi nakikita kagaya ng duwende. Pinaniniwalaan nila na sa tulong ng mga ito ay nagiging magaan at maswerte ang individual sa buhay, sa negosyo at maging sa sugalan. Ang mag-asawang duwende ay nahahanay sa mga uri ng agimat o medalyon. Bagaman ito ay isang uri ng pampaswerte, hindi tulad ng ilang mga mutya na buhat sa kalikasan, marapat na ito ay pakainin ng dasal o debosyon upang mapanatiling buhay o gumagana. Ang ilan nga ay sadyang nabasbasan ng mismong gabay nito at maaaring manahan sa tinataglay na medalyon. Marami ang nagsasabi na tulad raw ng mga mutya buhat sa kalikasan na ginagamit ngang pampaswerte ay hindi na nga raw ito dapat pang dasalan o pakainin ng dasal upang mapagana. Subalit dahil ito ay gawa nga ng tao, hindi gaya ng mga mutya na buhat sa kalikasan, kung kaya naman mainam na alamin muna ang nararapat na debosyon para sa mag-asawang duwende na ito bago kayo tumanggap nito. Ang mag-asawang duwendeng ito ay binabasagan o nilalapatan ng mga orasyon sa mga dibinong araw gaya ng Martes at Biyernes, alas 3 o alas 6 ng hapon o sa ibang mga dibinong oras. Ngunit saan-saan nga ba madalas na ginagamit ang mag-asawang duwendeng ito? Ang gamit na ito ay napakahusay na pangkalahatang proteksyon, sa bahay man o sa inyong paglalakbay. Isa rin itong mainam na pampaswerte sa pera o sa negosyo. Ilagay lamang ito sa inyong bag o sa kaha sa inyong tindahan. Kung kayo naman ay mahilig sa mga sugal, inirerekomenda rin ito bilang mahusay na pampaswerte. At higit sa lahat, ay pantaboy ito ng mga masamang elemento sa paligid. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga pampaswerteng ito ang ikagaganda ng ating buhay, kundi magsikap tayo at ang sipag at tiyaga ay laging isabay at huwag makalimot na tumawag sa may kapal. Mayroon ka na bang taglay na pampaswerteng ito? Ang mag-asawang duwende. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto.
Salinan ng panibagong dunong mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong